Yun nga po, mula doon sa tatlong bidders na bumili ng bidding documents from Pivot, Miro, and Smartmatic, isa lang po ang nag-submit talaga. Tinapos na kaninang umaga ng Special Bids and Awards Committee o SBAC ng Commission on Elections ang pagtanggap ng bids para sa Automated Election System o AES na gagamitin sa 2025 midterm elections. Pero isang bidder lamang ang nagsumite ng bidding documents. Ito ang Miro Systems Company Limited na nakabase sa South Korea. Noong October 31, may tatlong kumpanya ang bumili ng bidding documents. Ito ang Miro, Pivot International at maging ang long-time partner ng COMELEC na Smartmatic. Ayon kay SBAC Vice Chairperson Director John Roxlao Janco, kahit nag-iisa o lone bidder ang Miro, hindi ibig sabihin na automatikong sila na ang panalo sa bidding. Paliwanag ng COMELEC official, dadaan pa rin sa proseso at susuriing mabuti ng komite ang mga isinumite nilang mga dokumento. Under the rules, what will happen if a lone bidder is declared ineligible? So dahil nag-iisa siya, magkakaroon po tayo ng failure of bidding under Republic Act 9184. Magkakaroon ng mandatory review ng ating bidding documents ng terms of reference saan nagka-problema. And then, walang choice kundi mag-i-issue po kami ng panibagong terms of reference, magkakandak po tayo ng second round of competitive public bidding. Tatagal ng 2 hanggang 3 buwan ang buong proseso ng bidding bago i-anunsyo ang mananalong bidder. Nasa 18.8 billion pesos ang pondo para sa AES ng 2025 midterm elections. Kabilang sa ipoprocure ng COMELEC ay ang software, gayon din ang hardware tulad ng mga bagong makina na gagamitin sa halalan. Kasama rin dito ang ballot boxes, laptops at iba pa. Samantala ayon pa sa SBAC, sinubukan din kanina ng Smartmatic na magsumite ng bidding documents pero hindi na ito tinanggap ng kanilang secretariat. Paliwanag ni Lao Janco dahil na rin ito sa desisyon kamakailan ng COMELEC and Bank na idiskwalipika ang Smartmatic na sumama pa sa anumang bidding. Dagdag pa nito, hindi rin nakakuha ang Smartmatic ng Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. So hanggang ngayon po na nagbukas na tayo ng bidding documents mula kaninang 10:30, wala pong natatanggap ang COMELEC or ang SBAC ng any temporary restraining order or injunctions from the Supreme Court. Pero kung sa mga darating na araw ay maglalabas ng kautusan ng korte, handaan niyang sumunod dito ang COMELEC. Ayon naman sa SC, na i-raffle na ang petisyon ng Smartmatic. It was just raffled, I think, a day or so. So we'll wait for the recommendation of the justice in charge. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.